Kapag nagpapapayat daw sila at sinubukan daw nila yung calorie deficit, is hindi daw sila pumapayat. Sa umpisa lang daw and then nag-i-stack. So alam mo kung bakit. Meron kasing tinatawag na metabolic adaptation. Example, bigyan kita ng calorie. Example lang, 2,000 ang maintenance calorie mo. So para pumayat ka, so kailangan mo magkaltas ng 200 to 500 calorie deficit. So example, 500 yung napili mo. Lilinawin ko lang sa'yo. Ilan na lang? 1.5 calorie. Ngayon, dito naguguluhan yung iba eh. Dahil 1.5 na lang yung ini-intake mo, mababawasan ka ng timbang, di ba? Gagana siya. Dahil lumiit ka na, dahil nagpapayat ka, akala mo ba 1.5 pa rin yung calorie mo? Doon ka sumablay. Meron tayong metabolic adaptation dahil gusto kang iligtas ng katawan mo. So, matagal ko na tong sinabi. Kung ang calorie mo dati is 1.5, dahil nga lumiit ka, pwedeng maging 1.3 na lang siya or 1.2. So, hindi nagagana sa iyo yung 1.5 dahil maliit ka na. Ang resting metabolic rate mo mababawasan. Ang BMR mo mababawasan. Ang TDEE mo, bawas din yun. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi gumagana ang calorie deficit hanggat hindi mo nagegets yung kung paano nangyayari. So, porke nag-stack na yung timbang mo, sasabihin mo na ang kaldep is palpak. So, hindi yun ganun. Ganun din sa kabaligtaran kung nagpapalaki ka. So, nakukuha. Ngayon, eto na. Ang battery ng jeep ay malaki dahil malaki yung jeep. Ang battery ng cellphone is maliit dahil maliit ang cellphone. So, eto yung sinabi ko doon sa dati ko pang vlog. Example, na-achieve mo na yung goal mo. Nasa 1,200 ka na. Diba? 1,200 ka na. And then, ayaw mo nang pumayat. So, akala mo ba pwede mong ibalik yung 2,000 calorie mo nung bago ka palang nagsimula? Kung ang 1,200 mo, bibiglain mong ibalik ulit ng 2,000, mabilis mo ulit mababawi yung taba mo dati. Babalik uli yun. Nag-surplus ka. Ito ang tatandaan nyo. Ang maintenance calorie mo kada pumapayat ka is nagbabago. Bumababa yan ang bumababa kada nagpapapayat ka. Nagbabago yun. As long as alam mo kung paano i-compute ang calorie mo, walang limit ang pagtunaw ng taba. Tuloy-tuloy yan. Hindi yan nag-i-stack. Bumabagal siya pero gumagalaw pa rin. Ano bang example? Anorexic. So alam nyo ibig sabihin ng taong may anorexia. Nag-stack ba yung timbang nila? Yung mga bata sa Africa. So sa kaso kasi nila, ang taong may anorexia, sinasadya niya napabagsakin ang calorie niya. Ang mga bata sa Africa, hindi nila gusto. Ang problema, kahit gustuhin nila, is wala naman silang makain. Pero, pareho silang nasa calorie deficit. Hindi tumitigil ang fat loss. Hindi tumitigil. Dire-diretso yan as long as binabagsak mo ang calorie mo. So, kaya maraming naguluhan doon sa vlog ko dati. Ito, yung sinabi kong mas tataba ka sa susunod kapag nag-crash diet ka. Kasi unang-una, dahil biglaan yung ginawa mo, hindi naman dahan-dahan, binigla mo, nag-crash diet ka, ang laki din ng bounce back nun sa susunod dahil hindi mo yun matitiis. Sino sa inyo dati ang nag-start mag-diet or mag-gym, magbuhat sa gym, and then, nung tumigil ka sa gym, mas tumaba ka? Kung gusto nyo magpapayat, bagalan nyo. Huwag nyong bilisan. Bagalan nyo. 200 to 500 calorie deficit. Hindi naman totally talaga na mag-i-stack yung timbang mo. Gagalaw at gagalaw pa rin yan. Pabagal lang talaga ng pabagal. Kasi nga, crash diet yung ginawa mo. Sa ngayon kasi makikinabang ka. Kasi matutuwa ka, biglang bumagsak yung timbang mo. So, ang mindset mo, gusto mo nang ituloy yung crash diet. So, para iwas confusion, ang sinasuggest ko talaga is bilangin mo yung calorie mo. Hindi naman habang buhay ka magbibilang eh. Hindi naman yan habang buhay. Kung ano lang yung target mo, example, 6 months, so di yung buong 6 months lang. Yung iba kasi sa inyo, ang daming reason. Pero ang katotohanan, tinatamad lang talaga magbilang. So, yun lang. Sana niliwanagan kayo. So, yun lang muna sa video na to. Makikipollow na lang ako ng channel ko. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.